How do we use our gender data to implement evidence-based policy, no? Ang interest natin, we want to reduce the gender bias and discrimination that comes along with specific program interpretation. Kaya yung ating pong data, no, collection, no, mula pa lang sa attendance sheet, pwede na po nating mailagay yan, no, yung ating profile sheet, yung monitoring tool, gumagawa tayo ng survey, no, kasama na rin yung mga performance evaluation system natin, no. So sa gender analysis, really is about asking the right question. Dapat hindi rin nagtatapos ngayon lang, kailangan, no, ina-update natin, ina-assess natin, no, minomonitor natin, nire-report natin, bine-verify natin. Hindi lang gender, as mentioned earlier, dapat summarize siya, no, and analyze according to relevant social categories, no. Kung tinatrack nyo yung issue ng mga matatanda, issue ng mga may kapansanan, issue ng mga buntis, issue ng mga batang nagbubuntis, no. So very important yan, no, that we also summarize it by local sexist aggregated data. So this is just an example, no, na kinuha ko dun sa housing, no. Meron kang 100, no, na gusto mong maging member ng socialized housing mo for government. Kunyari, no, kasi minsan the social housing is also working with local government to improve their subsidized costs sa housing. So out of this 100, nakikita mo na 16 mga babae, 40 na mga lalaki, no, marami sa mga babae ang nagpa-participate sa housing management capacity building program. And maybe, for example, this is a requirement, no, for them to avail of the housing program, no. But, by further gender analysis, nakita mo, 35 out of the 60 women live in partnership sila, no, with name of the house under the male partner. So that's 60%, no. At karamihan din sa kanila, 83.33%, wala silang regular work. And maybe this is also the reason bakit sila yung uma-attend, no, pero nakapangalan yung bahay nila. So magkakaroon yan na possible na problema, no, paano pag naghiwalay, no? Pero sila yung gumagawa ng counterpart responsibility pagdating sa attendance, no, dun sa mga requirement. So dito naman sa mga kalalakihan, yung 40 na lalaki, no, unlike the women, no, sila ay married at nakapangalan din sa kanila yung bahay, no? Pero mayroon din sa kanilang mga walang trabaho. So anong implication na to sa ating programa, no? Marami sa mga babae, lalong-lalo na yung mga live-in status, yung 60% na to, natatakot silang mawala ng trabaho. Kaya minsan kahit na nagkakaroon ng pala ng violence, domestic violence sa bahay, hindi sila nakikipaghiwalay, no? Kasi natatakot silang mawala ng bahay o yung investment nila o yung mga anak nila, lalong-lalo na kung may anak na sila. So what will be your course of action, paano natin naharapin ito, no? Pababayaan na lang ba natin to kasi usapin niya ng pribado, no? Sabi natin sa BAUSI, no? Hindi na siya private, no? This is now already a state violence against women and children. So pagdating naman sa mga kalalakihan, paano yung i-issue naman ng mga lalaki na maghahanap ng trabaho, no? Paano nila ma-maintain yung participation nila sa estate management. So yun naman na kanilang issue. So paano magiging flexible? Yun ang isang tanong diyan. Yung ating mga program to accommodate yung mga working men, no, na makaparticipate pa rin sa programa. So yung sa baseline targets in this aggregated data, napaka-importante, no, na malinaw ito sa atin para
alam mo kung anong target mo. So you need to be able to identify your baseline, no? So kung magsisimula kayo do sa mga bagong magsisimula, no, sa bagong eleksyon, bagong uupo, no, kailangan malinaw ito yung baseline. Ito yung kinaharap kong problema ngayon na increase ng ganito, no? Ito yung kawalan ng trabaho ngayon, ito yung may sakit ngayon, ito yung mga bata kung nagkaroon ng problema sa pag-aaral ngayon, ano. So ito yung baseline, ano, na dapat na nakikita. At dapat disaggregated further siya. Sa edad ganitong bata, ito yung issue, no? Sa mga babatang babae, sa mga batang lalaki, sa mga tao naman, sa mga youth, ganito naman. So yung collecting baseline and setting targets, no, can really help us. Is our program on track, no? Is our work positively affecting the people it was intended to? Kasi hindi naman dapat lahat blanket solution. So very important, no, na kung ano yung importanteng lumabas sa analysis na subgroup, lalo na, no, na importanteng mabigyan ng intervention, ay natatrack natin siya. Meron tayong datos, no? So ensuring that our data for the sexes aggregated data are periodically updated, available, dapat nagagamit din siya, no? Dapat nagagamit siya ng ating mga konsihal, no? Sabi tayo nasa tayo, no, nasa planning office tayo, no? Nagbibigay tayo ng mga datos, o yung mga researchers, ng mga legislators natin, dapat marunong din, dapat ini-invite natin sila, yung mga God focal point system po ng local government units, no. Dapat marunong sila na pag gumagawa ng legis, no, yung kanilang konsihal, no, ordinansa, nagagamit din yung mga gender data. Oy, nako, dito pala sa ating datos, ang ating male juvenile ay percent ay ganito, no. Mukhang kailangan tayo, nakita ko dito matingkad siya sa barangay A, no. Mukhang sa barangay A dito nanggagaling yung 60% ng mga juvenile delinquents natin. Ano bang pwedeng programa natin dyan? Parang ganon, di ba? Mas maganda siya, very targeted, rather than ilalagay mo sa lahat, no. Pero meron ka palang isang barangay na more than 50% ng problema nasa kanya. Pero ang gagawin mo, hahati-hatiin mo yung pera sa lahat ng barangay. Hindi ganon. Kasi may barangay talaga na mas matindi ang problema. At hindi mo siya binibigyan dahil paborito mo siya, no? Binibigyan mo siya kasi nandoon talaga ang problema. Kaya nga naaapektuhan yung ibang barangay dahil sa kanya, no? Kaya dapat nandoon nakatutok. Pero binigyan mo siya ng budget, kailangan magbigay din siya ng resulta. Kaya na tinatrack mo. So inspecting the data to ensure the information for sexes aggregated data are being reflected in the regular report, no. Kaya makakapag-track ka, oy, barangay, no, barangay captain, binigyan ka namin ng ganito, no. Ano na ba nangyari, no? Tandaan mo yung accountability, ha, kasi equitably, no, nakita namin kayo yung may problema, kaya kayo may pinakamalaking budget pagdating dito, ano na po ba yung resulta ng proyekto, no? So ensuring that your God accomplishment report also detailed GWE results, no? Kaya po dapat talaga matutunan ng mahusay at wastong paggamit ng God budget. So, tignan din po natin yung unexpected result, no? May positive, negative. Dito po, no, sa aming paggawa, no, nakita namin na may lumabas na grupo, di maganda, no? Ito yung gagawin natin ngayon, ano? O kaya may unintended, naku, mas nag-away-away po yung pamilya nung ginawa namin ito. So, at least may mitigating strategy ka. So, you take corrective action if there are problems, no, or gaps doon sa ating data collection. Okay? So, tingnan po natin ito, no? Yung isang example uli, no, sa Muntinlupa. Paborito ko po sila kasi maganda po yung mga datos nila, no? Makikita mo, no? May male, may female, yung unemployed, no? Kaya pwede nilang tignan, ano, na ito pala, no, ito pala yung aming dapat tugunan. Sino yung mas may trabaho, may walang trabaho. So lumalabas na marami pala, no, ang walang trabaho sa mga lalaki, no, kumpara sa mga babae. So hindi ko po alam kung ito ay a labor force na formal or informal, no. So tingnan natin siya, no, how do we disaggregate indicator by subgroups, by comparing, which can enhance
our understanding of programmatic challenges. So pwede mo tignan sa Barangay Alabang, sa Bayanan, kasi pwedeng ganito puro malalaki sila, no? Pero may variance, may variation. Katulad ng sinabi ko kanina, no, sa juvenile delinquents pala, dito kay Barangay A, no, more than 60% ng problema nanggagaling sa kanya. No, so very important, no, yung ganito, nakikita mo yung programmatic challenges, yung opportunities, yung success at saka yung failures. Okay, so do men and women have the employable skills? So panahon ngayon ng pandemic, napaka-importante digital skills, and actually po ngayon, no, kailangan ng 33 million globally, no, kasi ang bilis ng teknolohiya natin. So very important. So it's very important that we collect and utilize our sexist aggregated data, no, para nakikita natin ano ba yung trend, ano, sino ba yung mga subgroup na makakatulong para mapalakas yung activity natin. Halimbawa, sa mga out of school youth, no. So pwede rin natin tignan ano kaya, no, maganda kaya makita pati yung relasyon na to dito sa salary na meron ng pamilya, no. Ang nakita pala namin, pag ang pamilya ganito ang sahod, no, mas marami ang out of school youth, no. Pwedeng makorelate mo sila. So pwede mo makita na kailangan pala namin mag-invest on family-based enterprises. Kasi nakikita namin na kapag mataas ang income base, no, ng isang pamilya, mas nahihikayat nilang pumasok sa eskwelahan ng kanilang mga anak, no? So those are again very very important consideration. Kaya mas holistic, no, mas evidence-based ang ating pagpoprograma. Okay? So ito naman, no, number of household with income below poverty threshold. Okay? So yan po, no, mula sa inyong community-based monitoring system, no, na ginagawa sa ating barangay. This is very very important, no. Kailangan po i-train talaga natin from the barangay level, no. We are trying to professionalize kasi yung planning natin should be evidence-based. And this is very very critical, no. Lalong-lalo na yung susunod na uupo kasi talagang matindi po ang sasabakin, no, na problema because of the pandemic at yung pagtaas ng bilihin lalong-lalo na. Kaya napaka-importante po, no? Yung reviewing yung ating actual data against our planned targets, whether there are gaps between the extent to which males and females are participating, benefiting from our programs, no? Kung may mga implementing partners tayo, nag-partner ako kay Coca-Cola, nag-partner ako kay TESDA, no? So alam po natin kung paano siya ma-maximize, no? Mas na ma-maximize natin yung ating data. So yung pagre-report natin, nagkakaroon ng greater detail, yung subgroup na hindi natin napapansin dito sa barangay, mga persons with disability, na mga deaf, no, lumalabas yan, lumulutang na sa ating data, no. And it can provide yung information na may ensure na hindi tayo magkakaroon ng misleading information, no. Yun yung problema, no, kapag yung nafi-feed sa ating information ay mali. Kaya dapat ay very yung competency ay mataas, no, lalong-lalo na sa data collection. For example, may education program ka na ang iyong intended results ay to decrease the dropout rate of high school student, no? So kung gusto mong i-increase yung dropout rate, titignan mo muna, no, sino ba yung percent ng babae at lalaki na hindi nakaka-graduate ng high school, no? At ngayon, given this data, no, ano ngayon yung i-manage mo, no? Kung nakita mo talagang lalaki, no, at so ano yung mga incentives na gagawin mo para ma-ensure mo na makaka-graduate sila at mag-stay sila sa school mo. Pwedeng mag-create ka ng mga peer group system, no, pwede kang mag-create ng mga programa kung saan ay mas magiging sila, no, mas magkakaroon sila ng mag-interest na mag-stay ng school rather than magtatrabaho na lang po kami, no, kasi ganun din naman magtatrabaho din kami. So very very important po, no, yung itong ganitong level ng data.